Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. Kuha tayo ng angels numbers. This reading is for you. Tingnan natin yung July 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Sa mga nag-hype, tsaka sa mga nag-hype ng video ko, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading para sa details, ilalagay ko dyan sa screen ng video ko yung aking FB. I-check nyo lang maigi para hindi rin kayo ma-scam ha, kasi may nagagaya sa akin. General reading, vice versa, and energy reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon na hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin naman makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning. I-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin yung maiwasan. Okay? Para hindi mangyari. Huwag nyong hayaan lang. Okay, tingnan natin muna. Okay, Aquarius. You try to make it balance. Kung ano mong sitwasyon na meron ka sa ngayon. May mga bagay kang iniilusyon, may mga bagay kang iniisip, may mga bagay ka na gusto mong desisyonan. May mga difficult decision na gusto mong kaharapin o may mga bagay na gusto mong i-pursue this time na doon ka sa point na yon. And may mga bagay ka na naiisip, kumbaga. Nagiging mabagal ang lahat ng aspeto ng buhay mo, nagiging mabagal yung decision mo, nagiging mabagal yung movement. May mga bagay daw na nagkakaroon ng urong-sulong na sitwasyon. Maaring nahandun yung iba sa inyo, may mga bagay na sinisiyasat, naghahanap ka ng katotohanan, dapat ba ganito, dapat ba ganun, dapat ba, kailangan ba, o mga ganun sitwasyon. Nahandun na you want something clarity into your life. May mga bagay ka na gusto mo i-correct o gusto mo aksyonan. Nagkakaroon ng loss of thought. Nalo-lost thought ka no, sa iba sa inyo or pwedeng nahandun yung point na nagkakaroon ng feeling stuck or on and off action or pwedeng nagkakaramdam ka ng dissatisfaction or maybe naghihintay ka ng sign para sa iba no, na doon sa point na yon. Meron kang big decision o may mga bagay ka na malaking desisyon na gusto mo desisyonan pero nalulungkot ka doon or you're feeling lost maybe or you're feeling rejected, you're feeling abandoned or napapokus ka lang sa sadness ng sitwasyon sa buhay. Nagiging masyadong emotional o may mga feeling ay nahulog. Feeling o may lungkot kang nararamdaman, pwedeng nahandoon sa point na yun ano, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, pwedeng may mga sitwasyon na related to papers and documents or mga kontrata or mga pwedeng yun yung mga na may isa sa problema mo, maybe ano, sa iba sa inyo, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Dito. Yun. Tingnan natin. Let's begin. Ate nagbigin. May mga time na sasakit yung ulo mo, paa mo, mga ganyan sitwasyon. Ako nakikita sa iyo, may mga bagay. Pero ang sabi naman dito, don't lose hope eh. Na doon sa point na yun ano. May offer ano, sa iba sa inyo, there's an offer situation, pwedeng may mag-o-offer sa'yo, or ikaw ang mag-o-offer sa kanya, may offer na magaganap. Pwedeng sa love life yan, pwedeng sa trabaho, pwedeng, basta there's an offer situation daw. May tao na gusto mag-apology. Maybe ikaw ito, or someone, pero hindi niya magawa. Ay, yung angel mo pala. Okay, meron kang 0505, unexpected shift. You have the 191 and the cycle. The ending and the beginning. And also this a completion with the cup of 5. Divine intervention. May divine intervention ka. Sudden challenges. Love. Pleasant. Surprises. Gut feeling. You need to trust to your intuition. Okay? Ano ba to? Masahin ko ba to? Ay. Sabay ganun. These numbers serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. Ano ba yon? Isipin mo yon, i-pursue mo yon. Kaya di ba sabi ko parang kanina, parang hindi ka makapag-pursue ng situation, hindi ka makapag-desisyon, nagkakaroon ng mga difficult decision, di ba? It's possible that something could rock your boat,
but you end up exactly where you belong. Which could be, ano ba, in somebody's arms, your dream job, or abroad, etc. Uy, i-force mo to kasi your cycle change. Kung ano man yan, tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Harapin ang mga dapat harapin. Harapin ang takot, harapin. It's a painful choices man yan. Kailangan, you need to face your fears. You need to use your mind and intellect. If you want to cross road, if you want to pursue something, if you want to talk, to speak, or gawin mga bagay, di ba? Yan. Medyo nagkakaroon ka lang siguro ng choices system. Medyo may mga obstacle na need to face or kinakaharap this time. Pwede na doon sa point na yun, no? Yun, maaring doon ka sa point na napapagitnaan ka ng sitwasyon o may mga tinitimbang ka na sitwasyon, pwedeng doon sa point na yun. Your energy. Energy po. But still, may mga unexpected shift happen into your life. Ooh! Talaga? Tingnan natin. Hindi ka tatablan. Kasi may devil ka, oh. May galit sa'yo. Hindi mo na energy, ha. Unahin ko muna to, baka makalimutan ko na naman. May taong may galit daw sa'yo. May taong may dark thoughts sa'yo. Either this is sa lalaki or babae, something. Pero mas ahead kasi yung lalaki. Mas nangingibabaw yung lalaki kasi. But still, either babae or lalaki man siya, may taong may dark thought pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko. Kasi, iba yung thinking niya pagdating sa'yo. Gusto niya mawala ka, umalis ka, lumayo ka, ayaw kita makita. Basta medyo, siya, hindi ko alam kung inggit pa siya, galit pa talaga siya. Nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka na lang, medyo nagpa-fire kasi siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Your energy. Okay. Aquarius. Okay, pagdating sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyong energy is nandito ka daw sa sitwasyon mo na medyo nag-struggle ka. Yeah, may mga struggle situation, marami kang iniisip, maraming gumugulo sa isipan mo. Pwedeng doon, ang dami mong gustong plano, ang dami mong gustong gawin, maybe doon ka sa point na yon. May mga time daw na pwede rin kasi na may mga gusto kang sabihin, may mga gusto ka talaga i-pursue, di ba? May mga gusto kang i-let go, pero naguguluhan ka, nahihirapan ka, pwedeng doon sa point na yon. O kaya naman sa iba is may mga pananakit ng likod, batok, balikat, balakang, bandang likod something, mag-ingat na lang din kayo. Yan, may mga pain ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng may makakausap ka na makapag-pain sa'yo, pwedeng hindi maging maganda yung connection, o kaya naman is may mga kaguluhan, maybe o naguguluhan ka lang talaga, maybe sa iba sa inyo, o kaya doon sa point na nagdadalawang isip ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga bagay ka siguro na parang personal power mo to Parang nasa sayo na ito when it comes sa situation mo. Medyo may mga time siguro na hindi ka mapakali, di ba? Or baka gusto mo lang busy, ang dami mo lang iniisip, di ba? Baka pagod ka lang din, kaya ganito yung energy mo sa iba sa inyo. Ingat na kayo, you feeling stuck, you feeling trapped, you feeling stagnant. Yan, pwedeng doon din sa point na nakokontrol ka ng sitwasyon, nakokontrol ka ng sino man, o nakokontrol ka ng mga pagkaganapan o pangyayari, mga ganong sitwasyon. Parating kay Aquarius.
parating. Uy. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Sagittarius, ang nakikita ko sa iyo dito is, may sakit ka ba? Maaaring may taong may sakit? Ikaw or someone is connected sa iyo, maybe kapamilya or ikaw, may taong may sakit. Pwede rin na, kasi ang sabi dito, kailangan daw ng self-care. Kailangan ng pahinga. Kailangan ng mental peace. Kasi siguro baka magkasakit ka lalo, pwedeng na doon sa point na yun, or maybe itong tao na to, or ikaw ito, kailangan talaga niya ng pahinga, kailangan niya mag-relax, kasi baka may sakit nga siya. So, iba dito is, may mga time daw nasasakit daw yung ulo mo, yung paa mo, mga ganun. Or maybe na doon yung point na may mga kalungkutan ako na nakikita sa iyo, pero you keep it, parang kinikimkim mo lang yun, tahimik ka pero kinikimkim mo, pero nalulungkot ka, o kaya naman is nahihirapan ka. There's a hardship situation kasi ako na nakikita pagdating sa'yo na Aquarius. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pwedeng sa iba sa inyo may mga problema kayo. Come sa trabaho nyo, sa finances nyo, financial nyo, pwedeng nahando sa point, or into your health issue. Sa health issue, connected. Pwedeng sa kapamilya, ikaw, mga ganun. And then also, sa iba, parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo, pwede magkakaroon din ng mga vacation or holiday, resting time, vacation, traveling, malayo man o malapit yan, o maybe may mga pag-uusapan kayo, pwedeng na doon sa point na yun, magkakaroon ng mga getting together sa iba, may mga celebration, getting together, either close relationship man yan, family unity, reunion, may mga surprises, parties, event, pwedeng nahandun sa point na yun, ano, sa iba naman sa inyo, pwedeng may coming home, ikaw ito, uwi ka ng bansa, probinsya, kalapit bayo, or someone, papunta sa iyo, pwedeng nahandun sa point na yun, and then also, handito rin yung point na, pwede may mga pag-uusapan related to wedding. Hindi ko alam kung may pupuntahan kang wedding, birthday, kung ano man yan, monthsary, or anniversary, or mga wedding situation, mga ganun ako nakikita sa iba sa inyo. Ang daming tao. Ba't ang daming tao dito? Uy, ang daming tao nga. Ang daming tao. Ano trabaho mo? Kasi ang daming tao ko nakikita. Dito sa sitwasyon mo, you will become a center of attention. Pwedeng mapag-uusapan ka, pinag-uusapan ka, o kaya naman is may mga taong kausap mo, kinakausap mo na hindi nagiging totoo sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Sa iba naman sa inyo is may mga justice situation. Hindi ko alam if there's a lawyer or mga involvement of it comes to a law or justice, pwedeng nando sa point na yon. There's a good news happen din. May kasal, may kakasal? Sa iba sa inyo, siguro basta may kasal situation. Sa iba sa inyo is may mga good news situation. Good news, o makakaramdam ka ng happiness, fulfillment and achievement, and abundance is coming. Meron ka daw marireceive na sinasabi, or ikaw ito sa kanya, maybe. Yun, either gift, love, tulong, or pera, or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko, ha. Sa iba sa inyo, babae yung iba eh. Babae, or either sa iba is mas bata to sa'yo. Sa iba naman, may pag-iwas o paglayo. Hindi ko alam kung ikaw yung umiiwas o lumalayo. Mag-ingat ka lang. Ang dami mo namang iniisip. Ba't ang dami mong iniisip? Ang dami mong iniisip, ah. O, ingat ka sa ano mo, ha, bandang tiyan mo. May sakit ka ba sa tiyan? Ba dito may mga sakit na ano, no? Bladder, cancer. Sana wala kayong sakit sa puso. But still may disappointment eh. Either madi-disappoint ka sa isang tao, or magkakaroon ng disappointment sa sayo, or may mga disappointment plan ka na madi-disappoint ka. Yun ang nakikita ko. Sa iba may hinihintay daw kayo.
May paghihintay. Basta yun, baka sikmurain ka, kabagang ka, kung may menstruation ka, baka yun, o kaya, basta may mga pananakit ako na nakikita, o may sana wala kang sakit sa bandang gitna ng katawan or tiyan ha, ba dito, cancer, kidney, and bladder eh. Ikaw or someone who's connected sa'yo, but still, magpa-check up kayo kasi sabi dito, kailangan ng self-care. May achievement ka ha. Congrats sa iyong achievement situation. Kasi ang nakita ko sa'yo may prosperity, may kasaganaan, and success happen sa iba. Dapat iwasan. Hindi malaki yung achievement, but still, blessing yon, diba? Dapat iwasan, Aquarius. Thank you. Okay. Uy, may debt ka, oh. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre, yung mga pwede mong ikalungkot, mag-focus ka sa lungkot, ganyan, yung mga, mag-focus ka sa mga hindi nag-fulfill sa buhay mo, ganyan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, syempre. Kumbaga, try and try until you succeed. May mga bagay din na iwasan mo ma-stagnant ka, iwasan mo na bahala na situation, iwasan mo yun, iwasan mo matakot for a change, o kaya naman is yung wala kang gawin na magbabago sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yung hindi ka kumilos, ganyan. May mga bagay kasi na kailangan mong i-transform, i-change, i-let go, i-move, mga ganyan, isaayos, no? Or nahandun din yung point na kailangan mo talaga this time na magplano. No? Kailangan mo, kumbaga, you need to take a risk. Kumbaga, nahandun sa point, you need to jump to your passion. Ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Ano ba yung nais mo? Ano ba yung gusto mong fokusan? Mag-focus ka sa mga pangarap mo sa buhay. Mag-focus ka sa mga sitwasyon or tao o na nagmamatch na or passion na magmamatch talaga sa iyo. Yung gusto mo talaga, no? Keep fighting. Ang sinasabi ito, you need to keep fighting. Kailangan mo magpursige, magtiyaga, or mag-focus. Yun. But still, may changes na magaganap sa iyo. Yan, iwasan mo 'yon. Kung may mga dapat iayos, ayusin niyo ha. Isaayos, ayusin physically, emotionally, spiritually, sa pera man 'yan, kung saang aspeto naman mo, isaayos. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung single ka, iba dito, LDR kayo? Okay, kung single ka, ingat ka na lang, pero slowly but surely na lang, pinaka-the best sa lahat. Pwede kasi iba sa inyo mapasok ka sa option or ikaw yung gagawa nito or nahandun yung point of magkakaroon ng struggle situation. Pwede rin yung kausap mo or kinakausap mo or makakausap mo is madidiscover mo naman yun na makasarili at sakim. But still, ingat ka na lang. Nasa sa'yo pa rin naman ang huling halakhak, di ba? Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, oo, kasi hindi na rin kayo nagkasundo Nagkaroon ng paghihiwalay, masyado kasi na magulo yung sitwasyon. Sa nakikita ko dito, andun din kasi yung point na isa sa inyo sobrang sinungaling, judgmental, ginawa naman ng isa sa inyo yung lahat pagdating sa connection na ito, pero it happened no? Naging magulo, pero pinilit mo pa rin maging okay, pero wala. Nag-turn around si sa inyo, si universe na it's tough, kumbaga na do sa point. Andun yung third party, nagkaroon ng malaking desisyon talaga dito sa sitwasyon, yun. Kasi yung isa kasi sa inyo medyo no, very defensive. Tsaka
kumbaga siguro kung ano yung sinabi niya, pinaninindigan niya talaga na doon sa point na yun. Pero isa sa inyo, dito sa connection na ito, isa sa inyo hindi pa rin hindi pa tapos hindi pa totally cut off itong connection na ito. Hindi ko alam why, ikaw or siya, nandun sa point na yun. Either naghihintay pa siya or nandun niya, they still keep holding this connection. Yun. Ako nakikita dito. Or nagkakaroon pa talaga ng connection dito sa iba sa inyo ngayon. Kung may mga third party relationship naman, is decision mo na to kung mag-i-stay ka or hindi kasi paulit-ulit na rin lang naman, di ba? Pero nasa inyo pa rin 'yan, desisyon niyo pa rin 'yan. Kasi hindi na masyadong makatotohanan, hindi na masyadong tsaka siguro lang tinatanggap mo na lang din. Well, ikaw naman pumili niyan choose mo naman 'yan na mag-stay, di ba? Nasa sa'yo pa rin 'yan. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, yung isa sa inyo kasi sana medyo habaan niyo yung pasensya niyo pagdating sa relasyon Siguro isa inyo matanong, madakdak, o kaya naman palakwento or palagawa ng kwento, pwedeng nando'n sa point na 'yon, 'no? Alam mo yung connection na ito parang paulit-ulit. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga sitwasyon na paulit-ulit, nangyari na noon, mangyayari na naman ngayon. Paulit-ulit siya, but still, nandun yung love and support. Nandun naman yung always waiting naman din yung isa sa nakikita ko dito. Nandun din yung point na matatag naman din kahit na malaling mag-isip yung isa. May paninindigan naman din yung isa kahit na nagkakaroon ng challenge talagang hindi bibitaw yung isa, no? Nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. Kasi may mga challenge na pagdadaanan ang connection na ito. But pareho naman kayo na you still holding this connection. Pero habaan nyo na lang yung pasensya nyo kasi may mga time na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o magiging magulo yung sitwasyon. May mga challenge talaga na darating o struggle. Tingnan natin na iyong money or trabaho. Aquarius, money, trabaho. Alam mo, Aquarius, talagang may tao talaga na humihiling siya na ma-deadball ka na, mawala ka na, ganito, ganyan, ganun. O pwede may mga pag-uusapan kayo related sa mga ganong sitwasyon, no? O baka pinag-uusapan kanila na ganun, ganyan. Something work it out. May nag-aano pala sa'yo may gumagawa sa'yo. Maging aware ka daw Nagpapagawa siya. May pinapagawan to. Ingat kayo sa baka may mga iba dito may black magic, mga palipad hangin. Ay, oo nga, grabe. Hindi nga ako nagkamali. Okay, money and trabaho. Okay, pagdating sa iyong trabaho. Sa trabaho mo okay naman. Maaring busy ka rin sa trabaho mo. Maaring iba sa inyo busy kayo, successful naman kahit papaano, ganun din sa pera, stable, successful, and may mga achievement naman kahit papaano sa nakikita ko dito. And then also, yun nga lang din kasi is masyado lang talaga kayong mabait. Na palagi ko naman sinasabi, masyado kang matulungin, no? Kumbaga, ingat na lang din. Kasi baka syempre, dahil sa sobrang mo matulungin, sa sobrang mabait ka, ma-misunderstood ka nila o kaya is masyado sila ma-overwhelm sa'yo kung ano-ano na yung or ma-overwhelm ka sa kanila kung ano-ano na hilingin nila sa'yo, kung ano-ano na maibigay mo. Ingat ka na lang din, nasa sa'yo naman to. 'Di ba? Yun ang nakikita ko dito. May another message ako na ibibigay sa'yo.
May nakikita akong tao, napaka very judgmental niya. Mapangling lang, mandaraya, masungit, or lalaki man siya or babae ya. Iba dito kasi babae yung nakita ko eh. Pero iba dito, syempre lalaki. Kasi may dalawa ako nakita eh. And then also is, may paggawa ng hindi magandang mga chismis, mga ganun. May tao na magiging malamig para sa'yo or ikaw ang magiging malamig sa kanya. May panglalamig na sitwasyon ako nakikita. May hindi maganda yung salita, either sinungaling siya or hindi lang maganda, medyo harsh kasi yung salita niya or either pabalang, wala sa katwiran, o rude maybe, na doon sa point na yun nakikita ko dito. Okay, another message yun. Well, sa pera mo, stable na pa yun nakikita ko sa iyo dito. Yun nga lang siguro mas may mga bagay ka pa na iniilusyon, pwedeng na doon sa point na yun. Pero sa trabaho mo siguro nagkakaroon ng yung feeling lungkot, emotional, no, na sitwasyon, yun na nakikita ko dito sa iyo. Yun, baka busy rin iba, marami kayong gagawin ngayon, mga multitask o multiple priorities, or nandun when it comes sa pera mo din, talagang ini-evaluate mo talaga yung pagkakagastusan mo, di ba? Nagkakaroon ka ng controlling and balance kumaga. Or kung hindi man is, you need, no? Yun na nakikita ko, baka kinakailangan sa iba. Yun. Ingat na lang din kayo. But still, maganda naman yung pera mo sa nakikita ko dito kasi may achievement naman kahit papaano. Handin yung stability o handin din yung achievement na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Mag-ingat ka na lang din sa mga tao makakasalamuha mo. Merong mga ikakagulat, ikakashock, another message, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na sitwasyon. Pwedeng ito is nangyari na noon na muling mangyayari ngayon. Yun ang sabi. Ano po yun, universe? Sabi dito eh. Nangyari na to nun eh. Nangyayari lang siya uli. Kailangan daw mag-ingat. Sabi. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Arigatou namaste, God bless.